Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta, pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan. Ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Po mga kaibigan, ang buong detalye guys, ang buong impormasyon po patungkol po dito sa isang NBI agent, no? Na nahuli din, no? Nahuli pala ito dahil naiwan niya yung bag niya, binalikan niya, yun, nahuli siya. Tapos siguro na ano siya, na in-interview siya or inimbestigahan siya, umamin siya mga kaibigan. Talagang ang sinabi niya guys, ang nag-utos daw talaga ay si Bangag. Direkta yung utos. O, di ba? Sabi ko sa inyo yung mga yan, hindi yan gagalaw kung walang direct command. Tapos, ang masaklap pa, ang hindi po natin matanggap guys, bakit kasi nagsisinungaling pa ang NBI? Di ba? Alam mo, yung institusyon na yan, malaki yan Talagang kahanga-hanga po yung institusyon na yan Di ba? Under po ng DOJ yan, yung NBI. Pero bakit nila nagawa yun? Bakit sinabi ni Matibag na wala daw NBI agent? Ang sinabi po ni Jaime Marcos, ang dami daw mga nakasuot na damit na may nakalagay NBI. Ibig sabihin, mayroon nga talaga mga agent. Grabe itong mga pangyayari na to, no? Alam mo, nagsisinungaling sila, pero umaamin din sila, no? Bakit? Kaya sila umaamin, mga kaibigan, kasi nahuhuli sila sa mga video, siguro, mga bobo din, hindi ba nila alam na modern na tayo ngayon? Hindi ba alam ng mga taga-NBI na ang dami na po mga CCTV ngayon? Kahit kayong ordinaryong bahay, may CCTV. Hindi lang CCTV. Maraming mga cellphone ang tao ngayon. Lahat, karamihan may cellphone. Kahit yung ordinaryong lang, may cellphone. Lahat ng cellphone, mayroong mga video Diba? I-click mo lang gano'n, makukuhaan mo na kaagad. Kung gusto mo photos, gusto mo video, gusto mo i-live mo pa pwede pa nga i-live mo. Pag ni-live mo yan, wala nang bawian yan. Kasi nga, sa sobrang kabobohan, ayan, palpak tuloy kayo, sablay na naman kayo. Yan ang problema. Deny kayo. Nung una, deny kayo. Nung nahuli kayo sa CCTV, nung nakita kayo na maraming nag-video sa inyo, bigla nyo sasabihin, opo, kami po yung nag-drill dyan. See? Kami po nagbarena dyan. Bakit bigla mo nga aminin na nagbarena kayo dyan? Kasi nahuli na kayo. Diba? So ngayon, ito po ang mangyayari dyan, guys. Fudinet, ano po mangyayari dyan? Ito po ang request ngayon. Okay? Ito, isingit lang po natin bago po tayo pumunta sa iba nating topic. Isingit lang po natin ito kasi dapat talagang mangyari ito Dapat po itong gawin sa kanya dahil po sa kanyang kapalpakan at talagang very incompetent po, no? Talagang grabe guys, grabe. Nahawa na po sa kasinungalingan. Ayan Ito po ang request ngayon ni Senator Jaime Marcos. Basahin niyo po sa inyong screen. Ang sabi po dito sa balita, Matibag at dalawa pang opisyal ng NBI gustong ipasibak ni Jaime Marcos. Yan ipapasibak na. Nanawagan si Senadora Jaime Marcos kay Marcos Jr. na pasamantalang sibakin sa pwesto si NBI Director Attorney Melvin Matibag at dalawa pang opisyal ng ehensya. Kasunod ng napaulat na kaguluhan at putukan
sa Senado nitong Miyerkules, May 13. Ayan, no? Kabilang sa nais ipatanggal ng senadora sina NBI NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongalo Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bormidiano. Sa kanyang iliham sa Pangulo, sinabi ni Senator Amy na kailangan umano ng masinsinang investigasyon upang malinawan ang tunay na nangyari sa loob ng Senate complex. I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Dumating ang panawagan ito matapos umugong ang tensyon sa Senado kaugnay ng napaulat na operasyon laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, na sinasabing posibleng arestuhin umano kaugnay ng mga usaping konektado sa ICC. Nauna nang nilinaw ni Pangulong Marcos Jr. na wala umano siyang ibinigay na utos para hulihin si De La Rosa. Wala pong instruksyon kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Ngunit, naging usap-usapan online ang bahagi ng kanyang pahayag kung saan sinabi niyang pinalis muna niya ang mga tauhan ng NBI matapos lumabas ang resolution ng Korte Suprema. Sinabi ko, umalis na kayo dyan, nag-comply naman sila. Dahil dito, lalo pang umiinit ang tanong ng mga publiko kung bakit may presensya umano ng mga tauhan ng NBI sa paligid ng Senado sa gitna ng tumitinding tensyon noong gabing iyon. So, huli sa bunganga, huli sa bibig, si Bangag. Pinaalis nga niya, may NBI nga. Oh, di ba? Klaro. Klaro po. Oh, pinaalis niya, may NBI nga nakabang. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si Matibag at iba pang opisyal ng NBI kaugnay sa panawagan ni Senator Amy Marcos. So klarong-klaro po, mas klaro pa po sa sikat ng araw mga kaibigan, na meron talagang agent doon. Agent ng NBI. Ang problema kasi, bakit ayaw niyong aminin? Pati yung amo niyo, sinabi na niya, na meron daw talagang NBI agent at pinaalis niya. Di ba? So ano pa? Ano pa gusto niyong gawin? Ngayon, itodo niyo na. Aminin niyo na ang totoo. Ikwento niyo na kung ano ba talagang nangyari diyan. Sino ba talaga ang utak? Dahil lumabas na po ang pangalan ni Bangag. Sabi nga ni Amy Marcos, ano to, flood control? Flood control na naman? Di ba? Kasi ganun yung sa flood control eh. Di ba? Nagtuturuan sila. Tapos, after nila magturuan, yung turo nila mapupunta din kay Bangag. So, once again, ang mastermind na naman si Bangag. So, puro po kasinungalingan mga kaibigan. Matindi guys. Hindi po pwede yan. Di ba? Palagi na lang ganun. Puro kasinungalingan. Ito po mayroon pong pahayag dyan si Attorney Harry Roque. Okay, alamin po natin, pakinggan po natin guys ang itong matinding pasabog ni Attorney Harry Roque po. Amy Marcos, kasi nauna naman sinabi ni Amy Marcos kung ano yung sino talaga nag-utos na lumusob sa Senado ang mga NBI. Ayan ipakita natin to para makumpleto po yung ano natin guys. Makumpleto yung context natin. Ayan sabi niya klarong-klaro po sinabi niya. Ang sinabi niya, Marcos Jr. iginiit na wala siyang utos sa NBI na arestuhin si Bato. Pagkatapos lumabas ang resolution ng Korte Suprema, inutusan niya umano ang mga NBI na nandun sa Senado, umalis na kayo dyan. See? Yan umalis na kayo dyan. Ibig sabihin, meron nga. Ayan, pinakita ko lang sa inyo para sigurado po tayo dito. Ito ngayon ang sentro ng tanong ng ilang netizens matapos ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng napaulat na tensyon at putukan sa Senado. Sa kanyang video statement, iginiit ng Pangulo na wala umano siyang ibinigay na utos para hulihin si Senator Bato de la Rosa. Ngunit, kasunod nito, inamin din niyang pinapaalis niya ang NBI sa Senado matapos lumabas ang resolution ng Korte Suprema.
So, klaro-klaro guys, no? Na talagang nagsisinungaling po sila dito mga kaibigan. Grabe. Parang anti-Claire lang, no?